Good afternoon. It's already 2 p.m. na. And sa nakikita nyo sa akin, nakapajama pa ako dahil grabe ako ka-late gumigising today. Gusto ko makipag-talk sa inyo kung ano yung mga nangyari lately. I-share ko sa inyo yung lahat ng na-feel ko, kung kumusta ako. And I don't want na mag-pretend na okay ako. Nung February 4 talaga guys, kung nakikita nyo sa news, may nangyari talagang hindi okay dito sa aming city and sa amin yun sa school. Nagkaroon ng shooting. Wala ako doon nung February 4 sa school. Tuesday yun dahil hapon pa lang yung aking school every Tuesday. Pinaplano ko talaga nung day na yun na pupunta ako doon early, wala pang lunch, and doon ako mag-lunch sa school sa amin sa restaurant. Kaso tinamad ako, hindi ako natuloy na mag-early. Nung pasakay na ako, mga 1 p.m. na, kaya 2:30 man yung school ko. Tapos nag-message yung aming classmate na may shooting na nangyari. Bumalik na lang ako. And then, nung week talaga na yun, grabe ako kasad. Tapos lahat-lahat ng feelings na hindi okay na feel ko. Ganun pala yung feelings talaga no na mag-mix lahat yung maitakot akong lumabas dito sa bahay. Grabe yung worry ko. And then, minsan talaga no kay dream ko yung nangyari. Last week naman, medyo na okay ako. And lumabas ako, kasama ko yung aking isa sa close friend ko na classmate. Pumunta kami sa city, and then kumakain kami doon sa restaurant. After nun, hindi pa talaga ako nakalabas na. Ako lang bitaw mag-isa sa lagi nyong nakikita na lagi akong pumunta somewhere dito sa city namin. Tapos maglakad-lakad ako. Hindi ko pa talaga siya nagawa hanggang ngayon na February 19 na siya. And nung nangyari February 4, so mga ilang days na talaga siya na hindi pa talaga ako okay. Tinatry kong maging okay pero sad pa rin ako. Wala talaga yung routine ko. Tapos sa pag-workout, no, hindi na ako pumunta doon sa gym dahil sa takot nga, sa worry, and iba-iba pang mga emotions, yung mga na-feel ko. Di talaga siya madali. Sa ngayon, wala kaming pasok, mga 2 weeks na. And wala ding magawa yung teacher namin dahil yung kanila bitawng mga computer nang doon lang sa school and bawal pa nilang kunin. Pero nakaplano na may gawin sila next week sa Monday na mag-start na sa school. Hindi ko alam kung saan kami mag-study or probably distance lang yung klase namin. I-try kong lumabas guys na ako lang mag-isa. I-push ko yung sarili ko na lalabas papuntang city. Tapos na tayong mag-shower. So mag-makeup na tayo. Nagmukha na tayong tao. Tapos na din ako mag-skincare. So ready na tayong mag-makeup. So, okay na yung ating makeup.
Pasok tayo sa loob ng castle, guys. Open pa man sila. Let's go! Sobrang ganda. Uwi na tayo. Time check. It's already 6:50 PM na. So, nag-bus na ako pa uwi dito sa bahay. And then, kinuha ko din yung order ko sa H&M. Ito yung ating order. I-unbox natin to siya. Nag-order na naman ako ng bag na brown. Nag-expect talaga ako nitong bag na to na grabe kaliit. Pero okay lang naman pala yung size niya. Tapos, nagbili din ako ng keychain para sa bag natin, para cute tingnan. Ay, hindi pala to keychain. Akala ko keychain ang nasa loob. Nag-order pala ako ng yung Super Stay Detent sa Maybelline. Yan. Akala ko talaga keychain. Ang daming heart. Kabit natin sa bag. Kunti lang yung mga na-order ko sa H&M. Naibsan na yung feeling ko na takot na
punta doon sa city and grabe talaga yung takot ko after nung nangyari sa school. And sobra akong proud sa sarili ko na lumabas ako na mag-isa, pumunta doon sa city. Thankful ako and na-appreciate ko kayo na nag-message kayo, kinumusta niyo ako after nung nag-my day ako sa Instagram nung nangyari sa school namin. And alam niyo na kung sino kayo kaya thank you talaga sa pag-care niyo sa akin, pagkumusta. Kahit konting message niyo lang na, "Kumusta ka ate? I hope na okey ka." Gano'n. Sobra ko kayong na-appreciate kaya thank you sa pagpa-feel niyo sa akin na importante ako sa life niyo. Sobra ko kayong na-appreciate. Thank you talaga guys. I love you so much guys. Mag-ingat kayo lagi. Bye-bye.